Sa sandaling ito, may isang katotohanang hindi sinasabi ng karamihan tungkol sa pera. Marami ang naghahangad, pero iilan lang ang tunay na nakakaunawa kung paano ito kumikilos. Kung handa kang pakinggan ang hindi sinasabi ng mundong abala sa paggastos, dito ka dapat. May mga patakarang matagal nang ginagamit ng mga taong tahimik pero mabilis umangat sa buhay. Hindi ito sikreto pero hindi rin ito napapansin dahil hindi ito madaldal. Ito ang mga patakarang hinubog ng disiplina, hindi ng kasiyahan. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ayon kay Marcus Aurelius na nagsabi na ang tunay na yaman ay nagmumula sa kagalingan ng loob at hindi sa dami ng pag-aari. Kung gagamitin mo ang prinsipyo ng pag-iingat at pagkontrol sa sarili, magsisimula ng umayos ang direksyon ng iyong buhay. Ang mga patakarang ito ay hindi para sa taong naghahanap ng mabilisang resulta. Ang mga ito ay para sa taong handang sumunod sa disiplina na mas malakas kaysa pansamantalang tukso. Kung handa kang ituon ang sarili mo, sa pag-asenso ito ang dapat mong marinig. Sa dulo malalaman mong ang pera ay hindi kaaway at hindi rin hari. Ito ay kasangkapan na lumalakas kapag kaya mong pamahalaan ang sarili bago ang bulsa. At kapag naunawaan mo ito, magsisimula ng maging malinaw ang daang patungo sa pag-unlad. Number 1. Kakayahang pigilan ang sarili sa bawat tukso ng madaling aliw. Sa bawat desisyon tungkol sa pera, nagsisimula ang laban sa loob ng sarili. May mga sandaling tila napakasarap gumastos dahil nagbibigay ito ng panandaliang saya. Ngunit sa likod ng maikling aliw, may kapalit na maaring makaapekto sa kinabukasan. Kung matututong pumili ng pangmatagalang benepisyo, mas nagiging matatag ang direksyon ng buhay. At dito nagiging mas malinaw kung alin ang tunay na nakakatulong sa pag-unlad. Maraming tao ang nawawalan hindi dahil mahina sila, kundi dahil mabilis silang mahila ng tukso. Ang pagnanais na bumili ng hindi kailangan ay kalaban na laging nakaabang. Kapag hinayaan itong manguna, unti-unting lumalayo ang sarili sa tunay na pag-asenso. Ngunit kapag pinili ang pagpigil, nagiging mas matibay ang karakter at mas lumalakas ang kakayahang pamahalaan ng kayamanan. May mga sandaling tila napakadali sumuko sa pansamantalang aliw. Sa ganitong pagkakataon, mahalaga ang tiyak na paghinga at pagbagal ng pag-iisip. Kapag binigyan ng puwang ang sarili na kumalma, humihina ang bigat ng tukso. Mas nakikita ang tunay na halaga ng pera at hindi ang ilusyon ng mabilisang saya. Nabubuo ang pag-iingat na nakapagpapalawak sa kaunlaran. Ipinapaalala ng mga Stoic na ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pag-ibig sa disiplina. Sila ang nagsasabing ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas na yaman. Ito ay nasa kakayahang kontrolin ang mga pagnanasa na sumisira sa direksyon ng buhay. Kapag mas matatag ang loob, mas malinaw ang pamumuno sa kinabukasan at mas nagiging mapagmatsyag sa mga bagay na maaring magbigay ng sakit sa bulsa. Kapag mas naisa sa buhay ang pagpigil, nababago ang paraan ng pagharap sa pera. Nagiging malinaw kung alin ang karapat-dapat paglaanan at alin ang dapat bitawan. Umuunlad ang pag-iisip na mas pinipili ang pangmatagalang kapakinabangan. Nabubuo ang disiplina na nagiging sandigan ng mas maunlad na buhay at humahantong ang lahat sa mas matatag na pangangasiwa ng sariling kapalaran. Number 2. Pagkilala sa tunay na halaga ng bawat kinikita. Sa bawat perang dumadaan sa iyong mga kamay, may kasamang responsibilidad. Hindi ito basta numerong pumapasok, kundi bunga ng oras, lakas at sakripisyo. Kapag hindi nauunawaan ang bigat nito, madaling masayang ang pinagpaguran. Ngunit kapag malalim ang paggalang sa kinikita, nagiging maingat ang bawat galaw at mas nagiging malinaw kung paano ito ilalagay sa tamang direksyon. Maraming tao ang nauubusan dahil hindi nila pinapansin ang maliit na gastos. Unti-unting lumalaki ang kabawasan kapag hindi binabantayan ang mga maliliit na paglabas ng pera. Ang tinatawag na maliit lang ay nagiging bundok kapag pinagsama-sama. Kapag mas mapanuri sa mga detalye, nagiging mas kontrolado ang kabuang daloy ng pera at mas nababawasan ang biglaang pagkawala ng yaman. Ang paggalang sa bawat kinikita ay hindi taktika kundi paraan ng pamumuhay. Ito ay disiplina na humuhubog sa paraan ng pagdedesisyon. Kapag nasanay ang isipan
na hindi binabaliwala ang anumang halaga, humihina ang tukso ng kapabayaan. Nagiging mas matatag ang pagtingin sa pera bilang kasangkapan at hindi laruan. At nagiging mas maingat sa kung saan ito dapat ilaan. Ayon sa mga turo ng mga Stoic, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami kundi sa kalidad ng paggamit. Mas mahalaga ang wastong pamamahala kaysa mabilisang pagdami. Kapag mahusay ang paghawak sa maliit, mas handa ang sarili kapag dumating ang malaki. Ang kontrol sa pera ay lumalabas mula sa kontrol sa sarili. At dito lumalakas ang pundasyon ng pag-unlad. Kapag minahal ng may pag-iingat ang bawat kinikita, nababago ang pananaw sa buhay. Nawawala ang ingay ng madali ang paggastos at pumapalit ang katahimikan ng pag-iingat. Nagiging malinaw kung ano ang nagpapalago at ano ang nagwawasak ng yaman. Mas tumitibay ang disiplina sa pagpili ng direksyong makabubuti. At nagiging mas matatag ang pag-akyat tungo sa mas maunlad na buhay. Number 3, paglalagay ng malinaw na hangganan sa pagitan ng luho at pangangailangan. Sa bawat araw may mga bagay na gustong bilhin at may mga bagay na kailangang bilhin. Kapag pinaghalo ang dalawa, nagkakaroon ng kaguluhan sa loob at sa bulsa. Ngunit kapag malinaw ang pagkakaiba, nagiging mas maingat ang pagdedesisyon, mas nagiging tahimik ang isip kapag alam kung alin ang makakatulong sa kinabukasan, at mas nagiging matibay ang pundasyon ng pag-unlad. Maraming tao ang nalulunod sa gastos dahil hindi nila nakikita ang manipis na guhit sa pagitan ng luho at pangangailangan. Ang mga bagay na akala nila ay kailangan pala ay nagbibigay lamang ng panandaliang aliw. Kapag nasanay sa ganitong pagtingin, mabilis lumalabas ang pera kahit walang direksyon. Ngunit kapag malinaw ang pamantayan, nagiging mas kontrolado ang paglabas ng yaman at mas nagiging mapanuri sa bawat desisyong pinansyal. Ang malinaw na hangganan ay hindi lamang listahan kundi prinsipyo na humuhubog sa buhay. Kapag ang tao ay handang piliin ang pangmatagalang benepisyo, sa halip na mabilisang saya, nagbabago ang takbo ng kinabukasan. Nagiging mas matatag ang loob dahil hindi basta bumibigay sa tukso. Mas nagiging disiplinado sa paghawak ng pera at sa pag-iwas sa pag-aksaya. At mas nagiging bukas ang pinto sa pag-asenso. Itinuturo ng mga Stoic na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa hindi pagiging alipin ng pagnanasa. Kapag sobra ang paghahangad, humihina ang kakayahang mamuno sa sariling buhay. Ngunit kapag may kakayahang magtakda ng malinaw na hangganan, lumalakas ang kontrol sa direksyon, nagiging mapayapa ang isip dahil hindi lumulutang sa walang humpay na pagnanasa, at mas nagiging buo ang pagkataong nakasentro sa pag-unlad. Kapag natutunan ng isang tao na paghiwalayin ang luho at pangangailangan, nagiging mas malakas ang kaniyang paninindigan. Mas umiikli ang pag-aksaya at mas lumalawak ang kakayahang mag-ipon at magplano. Lumilinaw kung ano ang mahalaga at ano ang nagpapabigat lamang sa buhay. Nabubuo ang pag-iisip na may direksyon at intensyon, at dito mas umaangat ang antas ng buhay sa tahimik pero matibay na paraan. Number 4, pagbuo ng disiplina sa maingat at tuloy-tuloy na pag-iipon. Sa bawat perang dumaraan sa iyong kamay, may pagkakataong magtanim para sa kinabukasan. Hindi kailangan maging malaki ang simula dahil ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Kapag patuloy na naghuhulog, kahit maliit, lumalakas ang pundasyon ng seguridad. Mas nagiging magaan ang buhay kapag may nakahandang sandigan at lumalawak ang tiwala sa sarili dahil may direksyong sinusundan. Maraming tao ang hindi nakaiipon dahil hinihintay nilang lumaki muna ang kita bago magsimula. Ngunit sa pag-aantay, nawawala ang pinakamahalagang bahagi na tinatawag na unang hakbang. Kapag sinumula ng pag-iipon, kahit kaunti, gumagalaw ang buhay patungo sa kaayusan. Mas nagiging maingat sa paggastos at mas bumababa ang pagsayang ng pera. At mas nabubuksan ang pag-asa sa mga darating na araw. Ang pag-iipon ay hindi emosyonal na desisyon, kundi pang-araw-araw na paninindigan. Ito ay pagpipili sa pagitan ng kasalukuyang aliw at panatag na kinabukasan. Kapag mas pinipili ang kinabukasan, humihina ang kapangyarihan ng tukso. Nagiging mas organisado ang paghawak ng pera at mas malinaw ang direksyon nito. At mas nagiging matatag ang sarili sa bawat desisyong pinansyal. Ipinapaalala ng mga Stoic na ang paghahanda ay anyo ng karunungan. Hindi nila sinusukat ang yaman sa dami, kundi sa lawak ng pag-iingat. Kapag may naitatabi para sa mahirap na araw, mas nababawasan ang takot sa bukas. Lumalakas ang loob dahil alam mong may pinaghirapang sandigan
at mas nagiging matatag ang loob sa harap ng mga pagsubok. Kapag naging ugali ang pag-iipon, nagbabago ang daloy ng buhay. Hindi na basta kumakapit sa swerte, kundi umaasa sa sariling disiplina. Lumilinaw ang mga plano at nagiging posible ang mga pangarap. Nababawasan ang pag-aalala dahil may pondo para sa kailangan. At mas umaangat ang antas ng buhay dahil may direksyon at seguridad ang bawat hakbang. Number 5. Pagtanggap na ang pera ay kasangkapan at hindi sukatan ng halaga ng pagkatao. Sa bawat pagunlad na hinahangad, laging may kasamang tukso na sukatin ng sarili gamit ang pera. Kapag nahulog ang tao sa ganitong pananaw, nawawala ang tunay na direksyon ng buhay. Ngunit kapag tinanggap na ang pera, ay kasangkapan nagiging mas magaan ang pagdedesisyon. Mas tumitibay ang loob dahil hindi nakatali ang dignidad sa laman ng bulsa at mas nagiging malinaw ang pagkakaiba ng halaga at presyo. Maraming tao ang nabibigatan dahil iniisip nilang ang tagumpay ay dapat masukat sa dami ng ari-arian. Nagiging kompetisyon ang buhay at nagiging paghahabol ang bawat araw. Kapag ganito ang pananaw, humihina ang kapayapaan ng loob. Ngunit kapag ang pera ay tiningnan bilang tulong lamang, nagiging mas payapa ang pag-iisip at mas nagiging matalino ang paghawak nito. Ang pera ay nagbibigay ng kaginhawaan, ngunit hindi nito tinuturo ang tamang karakter. Hindi nito kayang palitan ang kabutihan na ginagawa araw-araw. Ang tunay na halaga ay nakikita sa disiplina, integridad at paninindigan. Kapag ito ang naging batayan, mas nagiging matatag ang pag-unlad at mas lumalakas ang loob sa pagharap sa hamon ng buhay. Ipinapaalala ng mga Stoic na ang tunay na yaman ay nagmumula sa loob. Ang taong kontento ay mas mayaman kaysa taong walang hangganang pagnanasa. Kapag malinaw ang ganitong pananaw, humihina ang kapit ng material na bagay. Mas nagiging malaya ang pagdedesisyon dahil hindi nakatali sa pag-impress ng iba at mas lumalawak ang kapangyarihang kontrolin ang sariling direksyon. Kapag natutunan ng isang tao ang ganitong prinsipyo, nagiging mas balanseng tingnan ng pera. Hindi na ito nagiging dahilan ng takot, kundi bahagi ng mas malaking layunin. Lumilinaw ang relasyon sa yaman at nagiging mas mapayapa ang bawat desisyon. Nawawala ang ingay ng paghahabol para lamang sa pagtingin ng iba at mas umaangat ang buhay dahil inuuna ang laman ng loob bago ang bulsa. Number 6. Pagtutok sa paglago ng kakayahan kaysa sa paghabol sa mabilisang pera. Sa bawat paglalakbay tungo sa pag-unlad may tanong, kung saan ba dapat ilaan ang lakas? Marami ang nauubos dahil inuuna nila ang paghahabol sa mabilisang kita. Kapag ganito ang direksyon, hindi tumitibay ang pundasyon ng buhay. Ngunit kapag ang inuuna ay pag-unlad ng kakayahan, nagiging matatag ang kinabukasan at mas lumalawak ang oportunidad na dumarating. Maraming tao ang nagmamadali kaya hindi nila napapalago ang sarili. Hinahanap nila ang pinakamabilis na paraan, pero nakakaligtaan ng pinakamahalaga. Ang tao na may kakayahan ay parang puno na kayang mamunga taon-taon. Kapag kakayahan ang pinagyayaman, hindi nauubos ang pinanggagalingan ng kita at mas tumitibay ang kumpiyansa sa bawat hamon. Ang paghabol sa mabilisang pera ay parang pagtakbo sa buhangin. Madali kang mapagod, pero hindi ka umaabot sa totoong progreso. Kapag inilaan ang oras sa tamang pag-aaral, mas nagiging matalim ang isip. Lumalaki ang kakayahang lumikha ng mas maraming oportunidad at nagiging mas kontrolado ang daloy ng buhay. Sabi ng mga Stoic na ang lakas ng tao ay hindi nakabase sa kanyang tinatanggap kundi sa kanyang nagagawa. Ang karunungan ay kayamanang hindi pwedeng nakawin ni numan. Kapag ang isip ay inalagaan, mas lumalakas ang kakayahang mamuno sa sariling kapalaran. Nagiging malinaw ang mga desisyon dahil galing ito sa tunay na kakayahan at mas nagiging payapa ang loob sa bawat hakbang. Kapag kakayahan ang inuuna, nagiging mas simple ang pag-unlad. Hindi ka na naghahanap ng mabilisang resulta dahil alam mong matatag ang pundasyon mo. Dumarating ang mga oportunidad dahil handa ang sarili na tanggapin ang mga ito. Nagiging mas magaan ang buhay dahil alam mong kaya mong lumikha ng halaga at mas umaangat ang antas ng iyong pag-unlad sa tahimik ngunit siguradong paraan. Number 7. Pagpili ng tamang impluensya para maging maayos ang paghawak ng pera. Sa bawat desisyong pinansyal, may mga taong direktang nakakaapekto sa isip at kilos. Ang ugali ng mga kasama at ang payo ng mga pinakikinggan ay nagiging direksyon ng buhay. Kapag mali ang impluensya, mas madaling sumablay sa pera.
Ngunit kapag tama ang nasa paligid, lumalakas ang disiplina at pag-iingat at nagiging mas malinaw ang daan patungo sa pag-asenso. Maraming tao ang nadadala ng payo na walang matibay na batayan. May mga nagpapayo batay sa emosyon at hindi karanasan. Kapag sumunod sa ganitong direksyon, lumalabo ang pagdedesisyon. Ngunit kapag pinili ang mga taong may maayos na prinsipyo, lumilinaw ang paghawak ng pera. At mas nagiging grounded ang pananaw sa buhay. Ang tamang impluensya ay hindi lamang tungkol sa payo kundi sa halimbawa. Mas malakas ang aral mula sa taong maingat sa paggamit ng pera. Ang mga gawa nila ay nagiging patnubay na mas malinaw kaysa salita. Kapag ganito ang nasa paligid, mas madaling sundan ang tamang ritmo ng pag-unlad at mas nababawasan ang mga maling galaw. Ipinapaalala ng mga Stoic na pumili ng mga taong nagpapalakas sa loob at hindi nagpapabigat. Ang mabuting impluensya ay nagbibigay ng karunungan at hindi pagkalito. Kapag ang kasama mo ay may disiplinang pinansyal na hahawa ka sa kanilang gawi, lumilinaw ang isip dahil naipapasa ang tamang prinsipyo at mas nagiging matatag ang paglalakad tungo sa pag-asenso. Kapag maingat sa pagpili ng impluensya, nagiging mas maayos ang direksyon ng buhay. Mas bumababa ang gastos dahil hindi na kailangan makipaghabulan sa gusto ng iba. Mas lumalawak ang self-control dahil nakapalibot ang tamang mindset. Nabubuo ang desisyong mula sa kalinawan at hindi mula sa pressure at nagiging mas matagumpay ang paghawak ng pera dahil malinaw ang pinanggagalingan ng bawat hakbang. Kapag may kumalabit sa puso mo ngayon, kaibigan, huwag mo itong baliwalain dahil may bahagi ng kaluluwa mong pilit na nagigising. Ang sandaling humihila sa iyo para magising sa katotohanang kaya mong baguhin ang direksyon ng buhay mo. Ito ang saglit na nagsasabing hindi pa tapos ang laban mo kahit gaano kahirap ang mga dinaanan mo. Ito ang paanyaya ng kapalaran para magpasya kung magpapadala ka pa rin sa kahinaan o magsisimula ka ng maging matatag. Ang simula ng mas malalim na lakas na unti-unting mabubuo sa loob mo. Sa bawat aral na narinig mo ngayon may piraso ng katotohanang kumakatok sa isip mo na nagsasabing kaya mo palang kontrolin ang emosyon mo. Sa bawat linya na tumama sa puso mo, may paalala na hindi mo kailangang magmadali para gumaling dahil ang proseso mo ay sapat na. Sa bawat paghinga mo may pasabing hindi mo kailangang pasanin ang bigat ng kahapon para makapagsimula ulit. Sa bawat pangungusap na tinanggap mo, may lakas na unti-unting pumipirmi sa puso mo. Sa bawat hakbang na gagawin mo pagkatapos nito, may bagong direksyon na bubukas para sa iyo. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Habang pinipili mong yakapin ang disiplina, mas lumilinaw kung bakit mo kailangan ang mga aral na ito. Habang mas natututo kang kontrolin ang sarili mo, mas nagiging malinaw na hindi mo kailangang magpatalo sa mabababaw na tukso. Habang nararamdaman mong unti-unting lumalakas ang loob mo, mas nauunawaan mong kaya mo palang pamunuan ang sarili mong kapalaran. Habang tinatanggap mo ang kahinaan mo, mas nagiging matatag ka dahil alam mong hindi ka sumusuko. Habang sinusundan mo ang paglalakbay na ito, mas nakikita mong may mas maliwanag na bukas na naghihintay sa iyo. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.